May pang-iinsulto ka ba at binanggit mo yung pangalan nitong konsehal? Wala po. Binanggit mo ba? Pinost mo ba ang picture niya? Hindi po. Ikaw ay nagpahayag lamang doon sa disgusto mo, sa nakikita mo dahil naninilbihan sila sa lugar, di ba? Yes po. Okay. Hindi kayo mga boss, nilagay kayo ng tao dyan para pagsilbihan sila. Public office is public trust. Bawal ang sinasabing balat sibuyas. Pinasok nila yung trabaho ng pagiging isang public servant. So basically, you're waiving your right or yung karapatan mo na para balikan yung mga tao kasi nga, you're up for public criticism. Sinabi rin ni Konsela na hindi naman daw nabanggit ang kanyang pangalan sa mga post ni Kimberly. O anong naatungal mo? Pagka wala pong maipakita at hindi maituro kung saan ginawa yung sinasabing paninirang puri, may paumanhin po pero wala pong krimen na magaganap dyan. Baka pwede niyo pagsabihin din yung konsehal ninyo, no? Huwag magbalat sibuyas, Mayor. Pambansang Sumbungan, Bitag Helpdesk. Ano ba yung post mo? May binanggit ka ba ng pangalan? Ininsulto mo ba? Pinagtawanan mo? Ano bang laman ng post mo? Actually, marami po talaga akong shared post about sa Okay. government at saka sa politics, sa mga politiko. So, very broad naman po ang ating gobyerno. So, kaya po nagulat ako nung pinadala ako ng demand letter because we were never friends on Facebook po. Kaya po, nagtataka ako bakit niya ako pinadala ng demand letter. Sino ang insider sa FB ko na nag-screenshot sa kanya at nagpapakita po. Okay, tatanungin ko. May pang-iinsulto ka ba at binanggit mo yung pangalan nitong konsehal? Wala po. Binanggit mo ba? Pinost mo ba ang picture niya? Hindi po. Okay. Ikaw ay nagpahayag lamang doon sa disgusto mo, sa nakikita mo dahil naninilbihan sila sa lugar, di ba? Yes po. Okay. Ang pagiging politiko lokal o nasyonal, kahit sino pa man kahit sa barangay, ang paninilbihan sa gobyerno, it comes with a territory na talagang ikaw tutuligsain. Yes. Kasi kasama yan sa trabaho eh. Tama. Hindi kayo mga boss, nilagay kayo ng tao dyan para pagsilbihan sila. Public office is public trust. You earn the trust. If you're in a public office, you call public servant, you're using public funds. And that's why you call public servant. Bawal ang sinasabing balat sibuyas. There is no place and there's no space and there's no time for you to complain in any substance or form, lalong-lalo na kung ang kanyang sinasabing pagpapahayag ng damdamin. Pinasok nila yung trabaho ng pagiging isang public servant. So basically, you're waiving your right or yung karapatan mo na para balikan yung mga tao kasi nga, you're up for public criticism. Yun ang dalawang bagay na kaibahan ng private tsaka public. Yun ang ibang nakikita na isip nila, pagpasok nila ng public servant, ay parang private pa rin ang pag-iisip ko, magkaiba na yun. Basta ka lang nagpapahayag ka, pasaring lang. Wala po talaga, pero meron po akong na-share na post before. Galing po sa parang Bulacan Governems sa flood control issue. Okay. Tapos nandun po yung name niya pala. Well, Which I hindi mo yes po, kasi sinadya mo ba madami yun? naman po sila doon Okay. sa nakalagay pong pangalan. Saan mo nakuha yung post na yun? Sa isang page lang din po sa FB, syempre po yung flood control is national issue. So everything na nagsisirculate sa FB, pwede natin i-share, i-like, and i-commentan or so whatever po. Okay. Pero wala po akong binanggit sa post ko or sa caption ko na PC. pangalan niya. Pero nandyan po yung name niya po. Okay. Doon sa shinare ko po. Wala akong makita kung ba't siya hindi naman siya. Total, marami naman sila dyan. Marami nga naman talaga, nadadawit nga. Although, kinakailan patunayan. Nakakausap ng Pambansang Sumbungan Bitag Helpdesk si Konsehal Ernesto de la Cruz. Ayon kay Konsehal, sa korte na lang daw niya haharapin si Kimberly. Bakit sa korte? Dadalhin mo korte? Sige, dalhin mo. Tingnan natin. Kasama rin na sasagot ka sa tao. Huwag ka magtatago dyan. Sinabi rin ni Konsehal na hindi naman daw nabanggit ang kanyang pangalan sa mga post ni Kimberly. O anong naatungal mo? Yung perception mo, karapatan mo. Sus, Ginoo ka Ernesto. Naku, Mariosep ka. Nagkonsehal ng bayan ka. Pali ka nga, i-seminar kita rito sa Bitag para matuto ka. Kasi kung hindi, pagtatawanan ka. Minessage siya ng ilang mga residente tungkol sa post. Anong post na yun? Yan pa naman, kung yan public servant ka, kung nadadawit, sigurado, kung nadadawit ang di magsampa ka ng kaso na lang
Wag mo nang bulihin, wag mo nang takutin. May hukuman naman diyan eh. Hayaan mong hukuman magsuri kung ano ang sasabihin ng hukom. Pagtatawanan ka. Korte Suprema na nga. Nasaan ka nung inilabas ito ng Korte? Gusto mo padalhan kita ng desisyon ng Korte Suprema? Sangayon po ko sa sinasabi nyo, Ginoong Ben Tulfo, Ginoong Carl Tulfo, sapagkat 1918, 1918 pa po, yung pagpapahayag ng Korte Suprema sa kasong ang pamagat ay United States versus Bustos, Supreme Court Philippines po yan, na sinasabi niya, ang mga opisyal publiko, ang mga nasa gobyerno, ano man ang sangay, mataas man o mababa, hindi pwedeng maging balat sibuyas sa Tama. mga pagbuna sa kanilang opisyal na pagkilos. Sinabi rin ni Konsihal na hindi naman daw nabanggit ang kanyang pangalan sa mga post ni Kimberly. Pero para sa kanya na siya raw ang pinaparinggan at minessage siya ng ilang residente tungkol sa mga post ni Kimberly. Yan daw ang sinasabi ni Konsihal. Bakit niya daw ginawa ng aksyon yung umano'y binabanggit na demand letter dito sa ating complainant? Pagka po ganyang parinig-parinig lang at walang diretsong pagkilala o sino pinatutungkulan ng post, wala pong karapatan ng sino mang magreklamo laban po doon sa naglabas ng Facebook post o social media post. Bakit po ganon? Yung po kasing pananagutang kriminal, yan po ay personal doon sa taong kumilos upang di umano'y makagawa ng krimen. Pero ang pagrereklamo, personal din po doon sa talagang nadanyosan o di kaya nag-aakalang nagawa ng krimen. At mangyayari lamang po yun kung maliwanag na yung pong krimen ipinatungkol sa isang kilala, sa isang definitibong tao. Pero kung ganito pong pangkalahatan ang inilabas na post, Ginoong Carl Tulfo, Ginoong Ben Tulfo, mga kababayan, wala po yan. Hindi po pwedeng maging batayan yan ng anumang kaso. Nadinig ko po yung sabi ni Atty. Nadinig ko po yung nakusap ko po si Konsihal kanina, no ha? Ang nangyari po pala dyan na ilang beses na niya pinatatawag sa barangay, hindi nagpupunta. Ilang beses na raw yun. Pagkatapos daw, ang sinabi sa kanila, parang yung tama yung hindi na pangalanan. Kaya lang, sinabi raw sa kanila, pati yung asawa niya magnanakaw, magnanakaw sila, kaya raw siya nagalit. Pati asawa niya dinamay. Ito po ba yung nakasulat sa sa social media post po ng konsehal na dinabit siya, magnanakaw? Ito ba nasabi ba? May pinanghahawakan po ba? Kung wala pong pangalan, Mayor, na sinasabi, ano pong magiging kaso niyan? Hindi naman siya binabanggit. Feeling niya, perception niya, pinapasaringan siya. Ang tingin ko, gusto lang yung turuan ng leksyon, di ba mo lang mangyari. Well, Mayor, kung tuturuan natin ng leksyon, ano pong pagkakasala ng tao na parang tuturuan ng leksyon ang pagkakamali? Kasi nga, sabi sa akin na yan, sinama nga yung asawa niya, magnanakaw raw sila. Meron po bang ebidensya na may papakita po na may papel na magnanakaw sinabi para sa korte po? Tama. Pero ang pagpapatawag po sa barangay, Mayor, yan ay imbitasyon lamang, hindi po yung parang pwede mong imbitahin, pwede mong wala namang subpoena power, wala namang contempt power po ang kahit sino sa barangay kasi pwede pong pag may invitation, you can accept, reject or deny. Pwede yun, kaya lang. Accept or ignore or deny. Pagka ilang araw hindi na pwede. Kaya nga po, hindi po ba para total wala naman pong kumbaga reklamo niya po, ipapatawag niya. So ano pong mangyayari dyan, Mayor? Ayun lang ang pagkakasabi sa telepono. May akusasyon ng paninirang puri, sinasabi po ng Revised Penal Code at mga desisyones ng Korte Suprema, kailangang maliwanag na merong ginawang paninirang puri. Ibig sabihin, there must be an overt act or statement where sinisira ang puri yung kapwa. Pero pagka wala pong maipakita at hindi maituro kung saan ginawa yung sinasabing paninirang puri, paumanhin po pero wala pong krimen na magaganap dyan. Pangalawa po, liliwanagin ko lang tungkol po doon sa barangay, sa original katarungan pong barangay law, Presidential Decree 1508, meron pong contempt power eh. Ibig sabihin, in a way, pag hindi sumipot yung taong pinatawag ng barangay, inaalisan ng batas ng karapatan yung taong pinatawag na hindi sumipot na dumipensa sa hukuman. Pero ngayon po, inalis yan eh. Sa Republic Act 7160. Wala na. Wala na po eh, inalis. So wala na po talaga yung pinabanggit po na Section 515 ng Local Government Code of 1991, kakailanganin pa muna nilang magpunta sa MTC
para doon humingi ng pasabi o di kaya ng patawag para mapilitan. Pero pag hindi kumilos ang MTC, wala po sariling kapangyarihan ng barangay. So, hindi po pwedeng gamitin na dahilan na hindi sumisipot, kaya po itinutuloy na yung pagkilos ng nagrereklamo. Hindi po pwedeng ganon, Ginoong Bentulfo. For the attorney, pwede bang bigyan ng leksyon o turuan ng leksyon yung taong hindi nagpakita ayon kay Mayor doon sa ginawa po ng kaya parang gusto lang turuan ng leksyon. May karapatan po ba ang mga konsehal ng bayan, Mayor, Gobernador, Senador, Congressman, kahit sino ba, na pwede magbigay ng disiplina, turuan ng leksyon dahil hindi nagpakita? Wala po eh. Kung nais po nila na madisiplina, mabigyan ng leksyon, yung pong hindi sumisipot sa barangay, sabi magsampa po sila ng kaso, Ayun. tanging ang hukuman, Ayun. ang may karapatang dumisiplina, ang may karapatang magpataw ng parusa sa mga Ayun. sinasabing kailangan bigyan ng disiplina. Pero yung pong barangay, yung pong mayor, yung pong kung sino-sino pa dyan, governor, congressman, kahit na po ang pangulo, wala po sa kanilang personal na karapatan na magbigay ng parusa. Bagkus dapat dalhin muna nila sa husgado ang kanilang reklamo. Ginoong Bentulfo. Kung merong sinasabing paninirang puro, imputation, okay, doon sa sinasabing, o ano man yung sinasabi natin dito ng mga, yung the law of the libel or cyber libel itself, hindi ba? Eh, dito po, sinasabi natin dito, attorney, wala naman pong nabanggit. Or may na-post na-share siya, eh, galing sa ano yan, eh, marami namang listahan yun. Alam mo naman ng panahon ng tawag dito, attorney, hindi ba? Yung hanggang yung flood control, nakakabwisit eh. So, anong dapat gawin itong lumapit sa atin, attorney? Ito pong lumapit sa atin at nagrereklamo at pagkatapos naikakalat sa barangay na meron siyang pasabi, meron siyang pasupina o meron siyang demand letter. Kung ako po sa kanya, magsasampa na kagad ako ng kaso laban doon sa nagpapakalat. At ang kaso po, yun ang paninirang puri. Pagkatapos, daños perjuicios, dahil nasira yung kanyang katayuan sa komunidad, dahil sa pinapakalat ng sinasabing nagrereklamo, bagamat wala naman po talagang irereklamo, Ginoong Bentulfo. Baka pwede niyo pagsabihin din yung konsehal ninyo, no? Huwag magbalat sibuyas, Mayor. Sasabihin ko. Di ba? Kasi ang pagsisilbisyo, public office is public trust. And public office uses public funds and public funds are being used by public servant such as him. Hindi po siya ligtas sa kritisismo. At yan po Hindi naman na sa pagtatanggol kay Konsyal, marami na rin reklamo yan sa barangay nila nung dati pa. parang kayo pa, tumatayo na kay Konsehal at Mayor or magiging balanse po kayo rito? Yun lang ang sabi sa akin. Sabi po sa inyo, Mayor, siguro magsaliksik muna kayo. Doon mo makikita, yung refleksyon ng pamumuno sa ibaba, makikita mo. Kaya yung mga nasa ibaba niya, ganun din kung tumingin. Yung parang the air of arrogance. Napapansin niyo, attorney? Ang nakikita ko po dyan, parang meron silang feeling of entitlement. Kaya nga. Sila na lang ang tama. Hindi naman po dapat ganoon. Lalo na mga naglilingkod po sa gobyerno, kailangan po ang kanilang sinasaalang-alang, hindi yung kasama nila sa paglilingkod, lalo na kung hindi naman akma sa kautusan ng Republic Act 6713, Republic Act 3019, kundi yung pong kapakanan ng publiko na kailangan nilang binibigyan ng pansin at itinatampok lagi. Kung sinasabi nila, tsaka ni Mayor, na hindi ako umattend sa patawag, kasi po, nauna po yung demand letter, bago po ako pinablatter. Kung siguro po, mas una po akong pinablatter, baka po hinarap ko po sila. Kaya lang po una na po yung demand letter. So sabi ko, what's the sense of me attending? Makapagsalita pa ako ng hindi maganda sa kanya, magamit niya palaban sa akin. So kung gusto niya po talaga, dahil una nga yung demand letter, feeling ko naman tutuluyan niya po talaga ako. Sasabihan po natin yung nagrereklamo sa atin, stand your ground. Lalo na kung binabanggit po dito na wala naman po talagang naisulat, ganun po yun. Pero kailangan na rin niyang magsampa ng kaso. Laban po doon sa nagre-reklamo. Sampan mo ng kaso. Basta totoo lahat ang sinasabi mo, ha? Ay kami, nasa sa iyo. Lahat ang sinasabi mo, lahat doon sa legal na binigay natin, legal advice. Doon lahat na binigay ni attorney, kami naman, naninindigan din kami. Lahat ba sinabi mo pawang katotohanan? Opo. Walang labis, walang kulang. Wala naman po. Walang dagdag, walang bawas. Wala naman po. Ayos. Okay. Maganda po yan. Pagka ganyan, lalo na po yan, walang dagdag, walang bawas. Marami po sa gobyerno ang ganyan Nagdadagdag, tapos Nagbabawas. binabawasan ng pondo publiko. Ay, naku. Naku, Pag-Yosef, masama po yan talaga. na. Oo.
Unang-una, hawak naman niya yung mga tao. Lahat yan, from konsihal, lahat ng mga tao dyan sa barangay, under yan kay Mayor. Kung pwede, naging bukas ang kanyang isipan. Habang sinasabi nila yung statement nitong kabilang panig, parang mukhang they're the ones defending the person. Lawyering, kung Yes, sabagay. lawyering. Sasabihin niya, kesyo ganito, kesyo ganyan, para mukhang may kinakampihan na kaagad servant. Tapos sinasabi niyo pa na gusto niyo pagsabihan na sana itong ni Mayor, parang hesitant pa siya. So I don't really see the sincerity in that aspect. The word is enabling, condoning, and abetting. Ikaw, stand your ground, manindigan ka. Tuloy mo, sampa mo na kaso. Okay. Kang tatakot, wala kang ginawang masama. Lahat naman, yung sinasabi mo sa amin. Okay? Sampan mo ng kaso. Ireklamo mo sa sa DILG, reklamo mo sa ombudsman. Sampa mo ng kaso.